Hindi nagtagumpay si Senator Bato de la Rosa sa kanyang hangarin na ma-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara. I respectfully move the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Hello po mga kababayan at aking mga mahal na manonood. Ito na naman po muli ako, ang inyong ka-real talk si Marisol Templo at nagsasabing good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching this. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do so. Subscribe, like, and pakishare naman po ng aking video. At malaking tulong po to sa ating channel to grow. And pasensya na po kayo ha kasi lately, hindi ako nakakapag-upload ng sunod-sunod, but I will try my very best na from this time on, magtutuloy-tuloy na tayo kasi mainit na ang mga balita kasi alam naman po natin na naumpisahan na at na-convene na ang Senado tungkol sa pagtatrial or hearing sa impeachment case ni VP Sara. At ito na nga po yun. Hindi ko maintindihan bakit pilit nilang pilit nilang hinahadlangan yung pagpapatuloy o pagsisimula ng hearing sa impeachment case ni VP Sara. Di ba mas maganda nga po yun, malalaman ng taong bayan ano talaga yung side ni VP Sara. Kung sa tingin ninyo, sa tingin nila, wala talaga silang tinatago at wala silang kasalanan, bakit hindi nila payagan ng bukal sa kalooban na marinig? Kasi ito na yung pagkakataon niya, di ba? Pagkakataon ni Inday Sara na maipagtanggol ang sarili niya. Bakit inaayawan nila? Bakit pilit nilang hinahadlangan? Unless alam nila na mapapatunayan at malulubog lalo ang kanilang yung mga DDS at saka yung mga kampi sa kay VP Sara na mga officers, mga politician na talagang nagpupumilit na ma-dismiss o mabaliwala o dinidelay nila yung impeachment case laban kay Inday Sara. So, di ba pagkakataon na nila ito patunayan na wala talagang kasalanan ang kanilang iniidolo? Alam niyo po, since this is a reaction video and also I'm giving my opinion and my side, lahat naman tayo entitled sa pagbibigay ng ating mga saloobin, di ba, tungkol sa politika, sa ating mga politiko at sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Na, di ba, hindi ba dapat yung para sa bayan at para sa bansa ang ating pagpupulan ng pansin? Hindi tayo dapat nakatuon sa isang kandidato, sa isang yung napaka-fanatiko kasi ng mga Pilipino na kahit alam nila sa isip nila at sa puso nila na may mali, pero pilit pa rin nilang pinagtatakpan. Pilit pa rin nilang iniiwasang tanggapin sa kanilang puso at isipan na may pagkakamali at dapat itama. At ang mga bato pa nila bakit hindi na lang yung ganito pag-usapan tungkol na lang sa ekonomiya, tungkol sa kung anong pang mga bagay na makakapagpa-asenso ng ating bansa. Yes, totoo naman po yan. Pero bawat bagay, bawat pangyayari dito sa bansa, lalo na sa politika, ay hindi nangangahulugan na porke may iba pang mga usapin o mga bagay na dapat ayusin, ay babaliwalain na natin yung mga kasalanang nadidiscover at nakikita ng ating bayan, ng mamamayan, na babaliwalain na lang kasi hindi naman yan gaanong yung iba nga maraming kasalanan din si ganito, di ba? Mas malaki yung kasalanan. Hindi yun napapatunayan. Kaya nga po tayo may hearing para patunayan sa taong bayan kung sino ba talaga ang may kasalanan. At kung may mga bagay na gusto nyong patunayan din na may kasalanan si ganito, halimbawa na lang, yung ibang opisyalis sa atin na si PBBM na pilit nilang ibinababa, why not maghanap sila ng ebidensya na mabigat na talagang hindi maikakaila
na may pagkakasala. Kasi kadalasan sa inyo sa mga DDS, ano po, ako pro-government ako kasi that is what God wants, ano. And that is what is righteous kasi hindi tayo dapat nakatingin lang sa isang kandidato. Well, in the future, kung sino man ang tatayong mananalong presidente, di ba? Dapat din nating ipagtanggol at suportahan kasi we have to support our government. Hindi tayo dapat nakatingin lang sa isang politician kasi yung politician na ang inyong dinidiyos at hindi na ninyo sinasaalang-alang kung ano ang mas makakabuti sa taong bayan. Hindi tayo dapat nakatingin sa isang politician lang. Dapat broad tayo. Pag nakita natin na open tayo sa mga nangyayari, na pag nakita natin na, uy, may ginawa pala siyang mali, why not pakinggan natin, why not bigyan natin ng pagkakataong madinig kung totoo ba o hindi. Kung may mga ebidensya naman po talagang mabigat at may mga ebidensya na talagang nagpapatunay na ginawa niya ito at talaga namang na-break niya yung trust ng publiko, ng taong bayan, bakit niyo pa rin ipagpipilitang suportahan at protektahan at tabunan? Di po ba? Gusto ko lamang po talaga na hindi ko gusto ng away. Kaya nagdalawang isip talaga ako kung ipagpapatuloy ko ang pagbablog tungkol sa government. Gawa ng marami talaga tayong mga kababayan, sarado ang isip. Hindi na nila iniisip kung ano makakabuti sa taong bayan, kundi kung sino na lang ang kanilang poprotektahan at susuportahan, tama o mali siya. So, dinidiyos na nila yung mga politician. Hindi na sila makabayan at hindi na nila naiintindihan kung ano ang tama at mali. Ano po, hindi ko inaaway yung mga DDS. Hindi ko kayo kinukontra dahil mahal nyo si VP Sara o si ex-President Duterte. Kinukontra ko kayo dahil hindi na open yung mind nyo sa katotohanan. Ano po? Be open. Hayaan yung lumabas ang katotohanan. Kung may mga ebidensya naman nakikita nyo, why not? Pakinggan natin at tingnan. Diba? Hindi yung gumagawa tayo ng mga sarili nating kuro-kuro o bintang. Ang mga fake news, disinformation, nag-i-spread tayo. Gumagawa tayo, lalo na yung mga vloggers dyan ng DDS, na gumagawa talaga ng mga vlogs just for views and hindi na sila makatao, hindi na sila makabayan. Hindi na sila nakukonsensya na kahit mali yung ginagawa nila, they are spreading disinformation, they are spreading lies. Wala silang pakialam. Diba? Hindi dapat ganon. Yung konsensya nyo, minsan kayo ginagamit nyo pa yung salitang Diyos, ginagamit nyo pa si Jesus, pero hindi nyo naman pinalalabas at tinatabunan yung hinahadlangan yung lumabas ang katotohanan. Ano po, hindi nyo iniintindi na ang kagustuhan ng Panginoon ay sumunod tayo sa batas at suportahan natin kung sino ang hinirang ng taong bayan upang mamuno sa ating bayan. Pagkat yang namumuno sa atin ay itinalaga ng Panginoon. At hindi natin pwedeng ipagmalaki na tayo, yes, boses po tayo tayo ang daan para maisagawa at maisakatuparan ang kagustuhan ng Panginoon sa ating bayan. So, huwag po tayong matigas ang ulo, maging matalino, pagkat yung talino nyo na ginagamit ay hindi na talaga naaayon sa ayos. Wala na sa kaayusan, pagkat ang pinapairal nyo na ay ang katigasan ng ulo at kung ano lang yung naidikdik, na itanim sa inyong puso at isipan. Hindi na bukas ang isip nyo. Huwag kayong magagalit sa akin. I just want you to open your eyes and think what God wants.
Hindi yung pinagpipray nyo pa na alam nyo namang mali. Ipag-pray nyo na magtagumpay ang mga mithiin ng ating presidente sa ating bayan at makisama tayo at suportahan kasi wala naman siyang ginagawang mali. Ano po, wala akong makita mali sa ginagawa niya. Although, lahat naman tayo entitled sa mga opinion natin, ano po. Pero, kung may nakikita kayong mali at nakikita yung may ebidensya talaga at may katotohanan, why not mag-research kayo at kung talagang totoo. Diba? Hindi yung puro haka-haka lang at bintang kayo na ganito, ganyan, winaldas na yung ganito. Wala naman kayong maibigay na katotohanan. Pero dito kay VP Sara, mayroong mga ebidensya na hindi matatawaran at kailangan nating makita nang sa ganun atin ang mahusgahan sa pamamagitan ng Senado. So, di ko maintindihan si Bato na ito na yung pagkakataon nilang malinis, di ba? Yung side ni VP Sara, makapag-explain siya, makapagbigay siya ng ebidensya at malabanan niya yung mga ebidensyang ibabato sa kanya. Pero bakit pilit nilang pinapadelay ang impeachment trial at pilit nilang ipinapadismiss na hindi naman nagtagumpay at ngayon nga ay tuluyan nang nakundin ang Senado sa impeachment ni VP Sara. So yun lang po. And maraming salamat po sa panonood. And before we end this, I just want you to please subscribe to my other YouTube channel, to my second channel. Ito po ang aming family vlogs na hinihiwalay ko na sa mga usaping politika and usaping society para hindi nakakagulo. Ano po. So, please subscribe to my second YouTube channel. And ilalagay ko po yung link sa description at sa comment section na rin po. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, and share, and comment down your opinion. Ano po, please share this video. Thank you so much. God bless you all. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. See you in my next vlog.